Today, God bless you, Brother Dean. As God bless you, anoint you today to preach the word of God. Praise the Lord, praise God, amen. Praise the Lord! Praise the Lord! Yes! Salamat po. Hallelujah! Salamat po, Pastor, at salamat po sa Panginoon. Grabe, nakaka-overwhelm. No? Kanina pa lang, sa simula pa lang, grabe, sa devotion pa lang, sa Bible exhortation, sa joyful song, sa mga testimony, sa choir, hanggang ngayon, grabe, napakataas po ng energy. Ang presence ng Panginoon po, hindi natin makakakaroon. Nasa lugar po na ito. Maraming salamat po sa Panginoon sa pagkakataon na makapag-share po sa inyo, makatayo po dito. At nawa, magamit po ang inyong lingkod at makapag-share po sa inyo at may maituro po sa salita ng ating Panginoon. So, sige po, bago po tayo magsimula, maupo muna po tayo. Praise the Lord, praise the Lord. Kumusta naman po yung gising nyo? Praise the Lord. Kumusta naman? Okay naman, no? Okay naman. Dapat lang, no? Salamat sa Panginoon. Pero, question lang. Na-experience nyo na po ba na paggising nyo pala sa umaga, wala na kayo sa mood? Amen? Amen. Yan, di ba? Sabi nga, minsan, we wake up at the wrong side of the bed. Di ba? Hindi natin alam, kahit pagkagising pa lang natin, talagang parang punong-puno na tayo ng kabigatan. No? Bakit kaya? Kasi probably iniisip natin, ano kaya ang sorry. Baka yung mga bills natin. Di ba? Tama ba? Pag-isip pa lang, bills na kagad yung iniisip natin. Baka si Judith, nandyan na sa pinto. Kumakatok na si Judith. Judith na, bayaran na ng utang. Praise the Lord. Di ba? O kaya naman, minsan baka iniisip natin, ano kaya kakainin natin sa araw na to? Di ba, meron po tayo mga kapatid na paggising pa lang, hindi na alam kung ano kakainin. Walang laman ng sigura. Di ba? Buti sa atin na iba, medyo problema na kung anong iluluto. Pero ibang tao po, paggising pa lang, hindi alam kung anong kakainin. Amen. Yung iba naman, siguro sa mga estudyante, di ba? Mga estudyante dito, paggising pa lang, inisip mo na yung project. Di ba? May mga exam, di ba? So, paggising mo pa lang, problema. So, yung mga ganitong pagkakataon, it puts us in a bad mood. Tama po ba? Di ba? And if we can all sum it up, ang problema lang yan, most probably, pera, finances. Would you agree? Di ba? Would you agree? Amen. So, paggising pa lang natin, ang baba ng energy natin, wala tayo sa mood because of our problems that involves money. So, I'll give you something now. What if lang naman, bigyan ko kayo ng 10 million pesos. Uy, dollars pala. 10 million dollars. Okay? Okay, masaya. Gagawin ko. As a matter of fact, gagawin ko siyang, ayan, sino to? Sino kapula? Ayan, si Nina na lang. Ayan, si Maddie rin, nakapula. Tsaka si Cassie. O, bigyan ko sila ng 100 million. Masaya yan. O, sino nakapula? Ayan, si Brother Noy. 100 million. Masaya? Amen. O, ito. Kasawa. So, 100 million, di ba? What if ang daming pera? Would that put you into a good mood? Amen? Amen. Di ba? O, yung kanina na nagising ka, wala ka sa mood, pero kung alam mong merong 100 million ka, mapagising mo siguro, masaya ka na, di ba? Kahit nandyan si Judith sa pinto, papapasukin mo ka, Judith, halika dito, babayaran na kita. Praise the Lord, di ba? So, ganyan po. So, what if, imagine lang natin. So, ganun na pala, kung meron kang 100 million, masaya ka. Kaya lang may isang kondisyon. Ayan, yan yung pera. Yan, ibibigay ko sa iyo yan. Mamaya, singilin niyo ko. Yes, God. Ibibigay ko sa inyo yan. Okay? Isang condition lang. Hindi ka na magigising bukas. Diba? Pass? Pass, Gwen? Sino? Sino may gusto? Wala na? Wala na? Diba? Ayan. Comatose ka na. Hindi ka nagigising. May 100 million ka na. Pero hindi ka nagigising. Ayaw nyo?
So, kanina, nung tinanong ko kayo, yung paggising nyo, wala kayo sa mood, di ba? Pero, ngayon, tinanong kayo, meron kang 100 million, pero hindi ka nagigising. Sabi nyo, ayaw nyo na ng 100 million. So, are you telling me mas importante o mas mahalaga na magising tayo kaysa sa 100 million? Amen. Amen. So, bakit? Babalikan ko yung question kanina. Bakit ngayon, sa tuwing paggising natin, wala tayo sa mood? So, natural pala, mas maganda pa yung magising ka lang. Diba? Ginising lang tayo ng Panginoon. Eh, malaking biyaya na. Mas higit na malaki kesa sa 100 million. Praise God. So, I challenge you, brothers and sisters, na starting today or tomorrow, pagising nyo, make it a point na paggising nyo pa lang, ang unang mamumutawi sa ating mga bibig, thank you, Lord. Nagising ulit ako. Thank you, Lord, may pagkakataon ulit ako na maging mas mabuting tao, mas mabuting anak mo, mas mabuting lingkod mo. Praise God. Introduction pa lang po yan. Hindi pa po yung preaching. Praise God. So ang ating pong topic for today, sabi ni God, do not worry. Huwag tayong mag-alala. At makukuha po natin yung text na yan sa Matthew chapter 6 verses 25 to 34. Praise God. Basahin po natin. Sa verse 25, sabi niya, therefore I tell you, do not worry about your life. What you will eat, what you will drink, about your body, what you will wear. Is not life more than food? And the body more than clothes? Look at the birds in the sky. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Can any one of you, by worrying, add a single hour to your life? Hahaba ba yung buhay mo kapag nag-aalala ka? And why do you worry about your clothes? See how the flowers in the field grow. They do not labor nor spin. And yet I tell you that not even Solomon in all his splendor dressed like one of these. Mas maganda pa yung mga bulaklak sa parang kesa mga naging damit ni Haring Solomon. Praise God. If that is how God clothes the grass in the field, which are here today and tomorrow are thrown in the fire, will He not much more clothe you? You of little faith. Sabi ni Jesus Christ, praise God. So, do not worry, saying, what shall we eat? What shall we drink? What shall we wear? For pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. Even yung mga hindi mananampalataya, alam niyang pangangailangan na yan. Much more, tayo pa kaya? So sabi ni God, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto you. Praise God. Sabi niya, therefore, pangatlong beses nang inulit ito ni Jesus Christ. Pag di pa naman kayo nakikinig, ewan ko na lang. Do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has trouble of its own. Praise the Lord, praise God. Piningin mo po ang ating pastor na pag-pray ng salita ng Diyos. Shall we all stand together, mga kapatid? Thank you, Father, Lord, for this wonderful moment. God, we're going to hear your word. Lord God, anoint your servant, Brother Din David, Lord God, right now. As you use him to that channel of your understanding, let the demonstration of your power, Lord, through him, and use, Lord, in every word that uttered out from his mouth today, Father, Lord. And I declare healing in the midst of us right now. I declare miracle, Lord God. And I rebuke the spirit of worrying, anxiety, Father, Lord. There's no place, glory to God, in each one of us. And I pray, Lord Jesus, I declare deliverance. I declare your power. I declare your spirit to move in our midst right now.
as your servant, speak to us today, Father Lord. In the name of the Lord Jesus, we claim the victory. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Salamat po, Pastor. Marami na po tayo mga kapatid. Praise God. Salamat sa Panginoon. So, sabi nga, no, kung babasahin, babalikan natin yung text. 3 beses po sinabi ni Jesus Christ, huwag tayong mag-alala. Yes. So, dapat lang doon pa lang talaga. Sana sabi nga, di ba sa Bible, Pastor, kapag inulit-ulit yung isang bagay, it means emphasis. Yeah? Ini-emphasize yung halaga ng message na yun. So, dito sa text na to, 3 beses. So, every day, God tells us not to worry. Kaya kung alam yung tignan lang natin, ano ba yung salitang worry? According to the dictionary, sabi nito, sa verb niya is to feel or cause to feel anxious or troubled about actual or potential problems. Okay? Okay lang yung actual eh. Sabi ko kanina, di ba, lahat naman tayo may problema na kinakaharap sa mga buhay natin. So, tao lang din naman tayo. So, hindi natin may pagkakaila, lalo na syempre pag nasa sitwasyon tayo naman, na mag-alala din naman. But again, we have to go back to this text. Jesus Christ Himself. Okay? Dito po sa chapter 6 na to, by the way, actually, if we go back pa from chapter 5, ito po yung tinatawag na Great Sermon on the Mount. Yes. Ito po yung panahon na nagtuturo na si Jesus Christ sa kanyang mga followers. And He taught a lot of several things about sa buhay, sa pananampalataya. And this earlier chapters na to ng verses ng chapter 6, marami po siyang tinuturo. Pero ang focus natin dito, yun na yung emphasis na sinasabi ni Jesus Christ na huwag tayong mag-alala sa kahit anumang bagay. Praise God. So yung mga actual na problem, sinabi na niya, do not worry. Minsan matigas lang yung ulo natin. Kahit yung potential problems pa lang, kahit yung para bukas pa, or sa next month pa, or next year pa, minsan pinag-aalala na natin. Okay? So, kapag po kasi nag-aalala tayo, ayan, sabi nga, it refers to thoughts or images, talagang kinakloud po yung isip natin, pati yung puso natin, no, ng pag-aalinlangan. Ano pa ba yung ibang synonyms ng worry? Ang sabi dito, ayan, disturbance, no, uneasiness, restlessness, stress. Okay, lahat ng mga bagay na yun, nafe-feel natin kapag tayo ay nag-aalala. Okay? So, ang sabi dito, masakit man, pero tanggapin natin, sabi nga ni Brother Noy kanina, no? Minsan, kailangan natin makatikim ng mga salitang mabibigat din, no? To remind us. Kasi sabi dito, kapag nag-aalala tayo, worry implies that we don't quite trust that God is big enough. Parang kino-question natin yung pagka-almighty ni God. Pag nag-worry tayo, parang wala tayong belief sa ating Panginoon. Praise God. So dapat po, thank you po. Patuloy lang po natin po, no, magtiwala sa ating Panginoon. Amen. Ito isang kwento, di ba, sa Bible. Si Peter, ang number 1 apostle ni Jesus Christ, the follower ni Jesus Christ. Ito yung kwento ng panahon na nagtuturo sila, tapos sumakay sila sa bangka, di ba, at tatawid sila sa lake. Biglang may dumating na malakas na alon. Tapos sumunod si Jesus Christ, naiwan siya sa bangka eh. Di ba? So naglakad si Jesus Christ sa tubig. Nung malayo sila, nakita nila, akala nga nila, multo. Di ba? Pero sabi ni Jesus Christ, it is I. Sabi ni Peter, Lord, kung ikaw talaga yan, sabi mo sa akin, pupunta ako dyan. Sabi ni Jesus Christ, come, halika. So Jesus Christ, pag nag-worry tayo, ini-invite talaga tayo. Nasa sa atin lang kung pupunta tayo. And here, si Peter, sabi niya, sige, bumaba si Peter sa bangka. Naglakad siya. Nakalakad siya. Praise God. Pero nung nakita na niya malakas yung hangin, yung mga alon, mga tsunami, 10 feet, 20 feet high, kinabahan na siya. At unti-unti siyang lumubog. Nalulunod na siya. And to the point, sabi niya, Lord, save me! Praise God. Praise God. Ganon din tayo, mga kapatid. Kapag nalulubog na tayo sa problema, pag nalulubog na tayo sa worry, sa pag-aalinlangan, ang sigaw natin, Lord, save me! Praise God.
God. Praise God. At sabi ni Jesus Christ, kinuha niya, in-stretch niya ang kanyang kamay at kinuha niya si Peter at na-save siya. Pero nasaway si Peter, na-rebuke si Peter at mare-rebuke din tayo. Sabi niya, bakit ka nag-alinlangan, you of little faith? Ang liit naman ng pananampalataya mo sa akin. Sabi mo kanina, Lord, lumapit ako sa'yo, tinawag kita, lumapit ka nga, pero nag-alinlangan ka pa. Eh sabi nga ni Brother May kanina, Brother Leslie, pag nandito po tayo, lumalapit tayo sa Panginoon, make sure na meron tayong makukuha sa Panginoon. Dahil siya mismo ini-invite na tayo na lumapit sa Kanya. And it's up to us to have that faith, to have that trust and confidence na isasangka niya tayo at tatanggalin niya ang lahat ng pag-aaral na ng ating mga praise. Warning mga kapatid, worry is a close partner of doubt. Doubt. At ang doubt, according to the Bible mga kapatid, is the work of the devil. Praise God. Sabi Pastor last week, hindi ko maalala kung yung last week yun na sabi sa preaching, ikaw yata yung Pastor na sabi ang devil, hindi naman niya nakakagawa ng kahit ano. Hindi naman siya Diyos. So ang ginagawa lang niya, nag-anticipate, di ba? Kung ano yung gagawin mo, tapos doon siya gagawa ng paraan. So the devil is deceitful actually. Makikita natin yan sa unang kwento pa lang sa Bible, nung dineceive niya si Adam and Eve. Kaya tayo nagkaroon ng original sin. Praise God. So sabi dito mga kapatid, if the devil is unable to get you, kasi nandito tayo sa simbahan, okay? Malakas tayo, di ba? Talagang nananampalataya tayo. Wala naman siyang magagawa doon, dahil nasa atin yun. Pero, ang gagawin niya, he will get you to doubt God. Bibigyan kanya ng mga sitwasyon at bubulungan kanya. Nandiyan na si Judy, wala kang pambayad. Yung Panginoon mo, walang magagawa yan sa'yo. Praise God. Nandiyan na yung mga magluluto na sa tanghalian, walang kakainin. Diba? Praise God. Sabi mo, naku, magugutom ka na naman. Sabi ko, akala ko yung Diyos mo, pakakainin ka. Yan yung bulong ng demonyo mga kapatid. Sabi niya sa mga estudyante, naku, exam na, huwag ka na lang mag-aral, mag-cellphone ka na lang. Ganun din naman. Praise God. So the devil will really try to deceive you and make you doubt God. Yan ang trabaho niya. Praise God. And the best cure to fight this evil and to fight this worry is to trust God. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Sabi nga sa Proverbs chapter 3, verse 5 to 6. Trust in the Lord with all thine heart and lean not in thine own understanding. In all your ways acknowledge Him and He shall direct thy paths. Praise God. Sabi kanina, ang ganda rin mga sharing ni Brother Resty kanina, na yun nga, no, it starts with a pure heart. No? Tapos if we humble ourselves, talaga naman pong tutulungan tayo ng Panginoon. I-direct niya yung ating paths as long as we trust in Him with all. Sabi ni Brother Noy, hindi 99%. Di ba? 100%. Buong-buo. Walang labis, walang kulang. Ang pagtiwala sa ating Panginoon. Praise God. So now, siyempre, lahat naman ito may proseso. Lahat naman tayo Kristiyano nagdadaan. So, ang kagandahan po sa Bible, bukod sa, of course, it's a spiritual book, no? Dito tayo kumukuha ng lakas ng salita ng Diyos. Dito nangungusap ang Panginoon Diyos sa atin. Pero on a practical sense, ang Bible po is a reference, actually. Sa kahit anumang pinagdadaanan natin, I guarantee you, meron kang mababasang verse or text na makakatulong at makakasagot sa mga questions ko sa buhay. I guarantee you that. Amen. Praise God. So now, aralin natin. No? Kaya tayo nandito, nag-aaral po tayo. We're trying to learn and strengthen and work out our faith in God. Katulad po ng, yan, sa pag-aaral sa school, natututo po yan. Pinag-aaralan natin yung mga bagay sa mundo. Eh, mas lalo dapat natin pag-aralan yung ating spiritual life. Praise God. Yung iba kumakain ng healthy, yung iba nag-gym, no? Pinapalakas yung physical na katawan. But going to church, reading the Word, praying, ito naman po yung nagpapalakas sa ating spiritual na pangangatawan. Praise God. So aralin po natin, paano po natin mapapalakas
trust si God in difficult times and in difficult seasons. Speaking of seasons, yun nga po, may mga pagkakataon naman na yung mga bagay na yan nangyayari, may mga panahon talaga, no, na talagang feeling natin, binaon na tayo. Pwede nga baon ka sa utang, or literal, binaon ka na sa libing. Praise God, no? Pero yung pong feeling na binabaon, no? Na parang feeling natin, pag imagine niyo nakabaon ka sa lupa, ano wala, darkness. Tama po ba? So parang wala ka ng pag-asa. Kahit sumigaw ka, walang makakarinig sa'yo. Minsan po yun yung nararamdaman natin sa mga pagkakataon. Pero imagine niyo po, mga kapatid, si God, hindi ka nilibing ni God. Itinanim ka. Okay? Kung ganun po yung magiging mindset natin, imbes na nilibing ka or nilubog ka, itinanim ka, isa kang buto. You're a seed that God planted. Kung saan ka man niya tinanim ng Panginoon para lumago at lumaki at maging isang puno at isang maging mabungang Kristiyano dahil yun po ang plano ng ating Panginoon sa bawat isa po sa atin. So wag po natin isipin na nakabaw tayo, bagkus ay tinanim tayo. Praise God. So sabi nga rin po, no, dito, ayan, it starts with the mindset. Sabi rin ni Brother Resty kanina, pure heart. No? Ito naman, so puso, pati sa isip, starts with our mindset. Kailangan baguhin natin yung ating pag-iisip if we want to start trusting and having a stronger faith in God. Yung pong mga utak kasi natin, programmable yan. Wala pong pinagkaiba yan sa computer. Okay? Sabi ko nga, nung na-share ko dun sa Bible study, by the way, Pastor, nakapag-Bible study po kami sa clinic po namin, sa aming mga staff. Praise God. Nakapag-umpisa po kami ng Bible study doon. Yung mga staff namin, praise God. Napakasaya po nila. Actually, sila po ang nag-request. Kasi ang dati po, ang ginagawa lang namin, every first of the month, nagpipray lang kami, tapos magbabasa lang kami ng text, tapos mag-sharing. And eventually, sabi nila, Sir, Doc, mag-Bible study tayo. So, syempre, yun naman po, it's an invitation. So, minelcome po natin. So, kahapon po, nakapagsimula kami ng Bible study. So, yun nga po, no, siniyar ko sa kanila, dati, nung unang panahon, baka meron din pong makarelate. Nung pong unang panahon, ako pagising ko pa lang sa umaga, buksan mo na yung TV. At ang program na pinapanood ko po, balita, news. At ang news, wala namang good news eh. Laging bad news. Napansin nyo ba? Sabi, meron pong mga kinidnap, di ba? Meron pong mga patayan dito. Nagtaasan na naman ng mga bilihin. Praise God, di ba? So, imagine, umagang-umaga pa lang, yun na yung bungad sa akin. Yun na yung tinatanim ko sa utak ko. So, yung buong araw ko na yun, sira na talaga yung araw ko. Okay? Kasi negative na yung tinanim ko. Di ba? So, ngayon, dapat baguhin natin. So, ever since po, nung tinry kong baguhin yun, actually, wala na po kaming TV sa bahay. Pati sa kotse, hindi ko na rin ino-on yung news. Ang pinapatugtog po namin, pag umaga pa lang, praise song na. Ayan, tapos, even bago matulog, mga praise and worship po yan yung mga pampatulog namin. And then, yun nga po, Word of God, pray, magpe-pray. Yun na po. So, we have to change. Talaga po may kailangan action sa atin. Balikan mo po yung text kanina. Sabi nga, di ba? Yung mga ibon, hindi pinapabayaan ni God yan. Meron na po ba kayo nakitang ibon lumilipad? Tapos biglang nalaglag, nag-collapse kasi gutom. Wala pa po akong nakitang gano'n. Pero baka may nakita kayo, share nyo naman. Praise God. Wala po kasi sabi, God feeds them. Pero, yung pong ibon, sabi nga, lumilipad yan. Naghahanap yan ng makakain. Hindi naman siya nakangalang at naghihintay na may papasok na pagkain sa bibig niya. Ang ibig pong sabihin, we have to do our part. Meron pong kailangan tayong gawin. Hindi rin naman pwedeng puro faith lang. Sabi nga si James, faith without action is death. Talagang mamamatay tayo sa gutom pag hindi tayo gumawa. Okay? So ang sinasabi lang po, ang invitation, do our part, di ba? Sabi nga rin sa secular word, do your best and God will do the rest. So yung gawin mo lang yung dapat mong gawin, lahat ng ibang bagay, ipagpabahala mo na kay Lord. Praise God. And again, that starts with the mindset. Sabi nga po sa Romans chapter 12, verse 2,
Be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of the mind, that ye may prove that what that is good and acceptable and perfect will of God. Praise the Lord. Talaga pong, ayun, sabi ko nga, hindi lang, ewan ko, may nakarinig na po ba dito sa inyo yung sinasabing law of attraction. Narinig nyo na po yun, law of attraction, di ba? Sa secular world po yun, sa business, yan, usually naririnig natin yan. Sinabi, i-attract mo kung ano yung gusto mo. Parang ganun. Pero ito po, sa atin, hindi yung secular world. Actually, kinuha lang po nila yung dito. Sabi, ang baguhin natin talaga, yung utak natin at saka yung puso natin. And all of these things na gusto natin, ma-attract talaga natin yan. Kasi, ibibigay ni Lord. Praise God, sabi niya, seek Him first, and all of these things will be added unto you. Yun po ang pangako ng ating Panginoon. Praise God, praise God. Sabi nga po, seek God first. Unahin muna natin siya. Minsan kasi mga kapatid, ewan ko ako kasi, guilty rin ako nito before. Minsan nakikipagpustahan pa ako kay God. Sabi ko, Lord, dati mag-pray ako, Lord, ibigay mo lang po sa akin to. Promise, magsisimba na ako. Lord, pakitain mo lang sa akin tong commission na to. Promise, magta-tithes na ako. Praise God. Hallelujah. So hindi po ganun. Kasi doon sa pagganon po yung ano natin, inuuna muna natin yung sarili natin. Hindi nga, sabi nga, di ba? Unahin muna natin si God. Siya muna. And all of these things shall be added unto you. Kasi tayo sa mundo, sa totoo lang, totoo naman yun eh. Sabi nga, di ba? To see, tayo sa mundo, to see is to believe. Tama po ba? Pero bilang Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos, bilang mga mananampalataya, ang sabi sa atin ni God, believe and you will see. Praise God. Hallelujah. Praise God. Praise God. So now, sabi nga, paano natin palalakasin yung ating relationship, yung ating trust and confidence and faith in God. So seek God first and let us desire to have a personal relationship with God. Sabi nga ni Brother Resty kanina, ang salvation, individual. So sa relationship natin sa Panginoon, individual din. So let us try to develop that relationship. Okay? Sabi nga, di ba, nung nililigawan pa ako ng asawa ko, nung nililigawan ko pa yung asawa ko, may proseso yun. Okay? Ako muna yung lalapit sa kanya. Hindi naman pwede yung nililigawan mo, may gusto ka. Gusto mo siya yung lalapit sa'yo. Ako ba? So tayo yung may desire dapat. Pero sa totoo lang, alam ko rin naman yun. Confident din naman ako. Na alam kong gusto rin naman ako ng nililigawan ko. Makikita mo naman yun sa kanyang mga mata. Sa kanyang mga ngiti. Diba? Sa kanyang mga labi. Praise God. So ganun din po sa atin mga kapatid. Let us desire to have a personal relationship with God. Bakit? Kasi God Himself wants us to have a deeper relationship with us. Gusto rin niya po tayo. Hinihintay lang niya tayong lumapit, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Praise God. So now, paano natin i-start yung ating relationship? Sabi nga sa panliligaw, di ba? Pwede kang, magbibigay ka muna ng flowers, di ba? I-date mo muna. Coffee muna. Ganyan. Praise God. Dadalhin mo sa... Nakaka-relate ka ba, Denise? Praise. Magre-react ka eh. May naniligaw na ba sa'yo? Praise God. Praise God. So, proseso po yan, mga kapatid. Kaya sabi ko kanina, di ba? Aaralin natin. And I'm sure, lahat naman tayo narinig na natin to. Pero sabi nga ni Brother Lloyd, minsan, we need to be reminded. Pero may mga kasama po yata tayo, mga bago rin naman. Salamat sa Panginoon. Salamat po sa mga bisita. Palakpakan po natin yung ating mga bisita. Kami po ay nagagalak na makasama kayo ngayong araw na to. At ako rin po ay nagagalak na sa pagkakataong ito na makapag-share sa inyo pong lahat. So, ito po, paano tayo makakapag-start ng relationship sa ating Panginoon? For me, number one, have a prayerful life. It starts with prayer, mga kapatid. Pag-gising pa lang, sabi yung, let's have a daily devotion with God. Praise the Lord. Yung pag Sunday, pag nandito tayo, that's good, no? Pero yung everyday, let's try to start that. Kung hindi nyo pa po ginagawa, mga kapatid, I challenge you, I urge you, na starting, say, mamaya pag-uwi, or tomorrow pag-gising mo, start
I-change mo na yung mindset mo. Start with having a prayerful life. Sabi nga si Daniel no, sa Old Testament, siya, nagdadasal siya at least 3 times a day. Diba? Pero tingnan nyo, ano yung pangako sa kanya ng Panginoon nung siya ay napunta sa isang pagsubok na tinapon siya sa den ng mga lions. Dahil prayerful siya at may relationship siya sa Panginoon, isinara ng Panginoon yung bibig ng lion at hindi nakain si Daniel. Ganon din po tayo mga kapatid. If we start a prayerful life, unti-unting isasara ng Panginoon yung mga bibig ng mga leon, ng mga worries and problems natin. At tayo po ay isasalba ng ating Panginoon kapag lumalakas ang ating relasyon sa Kanya. Praise God. Sabi nga, sa prayer, no, ang dami pong references, ang daming text that talks about prayer sa Bible. Sabi sa Mark chapter 11 verse 24. Sabi nga, kung babalikan natin, i-connect natin doon sa text, kung pinag-aalala natin yung ating mga makakain, susuotin, di ba? Yung mga Judith na yan. Sabi dito, therefore I say to you, what things whosoever desire, when ye pray, believe that ye receive them, and ye shall have them. Paniwalaan mo na, hawak mo na. Kung nagdi-desire ka ng trabaho na pinag-pray mo ng matagal ng panahon, paniwalaan mo mga kapatid, na nasa iyo na yun. Na hawak mo na, na nakabarong ka na, na naka-long sleeves ka na. Okay, na pumapasok, naka-necktie ka na, pumapasok ka na doon sa trabaho ang gusto mo. Praise God. Kung nagdi-desire ka ng sasakyan, imagine mo mga kapatid, dinadrive mo na yon. Kasi pinag-pray mo na eh. Di ba? Sabi ni God, believe na hawak mo na. So dapat ngayon pa lang, kasi parating pa lang yung blessing eh. So ngayon pa lang, paniwalaan mo na. Dinadrive mo na yung sasakyan. Praise God. Kasi darating yung panahon, totoong sasakyan na yung dinadrive mo. Praise God. Sabi nga dito, kailangan lang nating manghingi. We need to ask. Sabi nga, ulitin ko kanina, sabi nga, we need to do our part. Yung blessing, nandyan lang po yan, nakapalibot. Pero kung hindi po natin siya hihingin, hindi may bibigay sa atin. So we need to ask. Sabi sa Matthew chapter 7, verse 7, ask and you shall be given. Seek and you shall find. Knock and it shall be opened unto you. We really have to do our part, mga kapatid. Do our part, and God, I guarantee you, ibibigay niya kung ano man yung pinagdarasal mo sa iyong puso, mga kapatid. Praise God. Praise God. Hallelujah. Pangalawa po, read the Bible. So number 1, prayerful life. Pangalawa, read the Bible, mga kapatid. Importante po yan. Okay? Nabanggit din kanina, di ba, yung laws, di ba, yung binibigay yan ng ating Panginoon sa ating puso. Sinusulat yan sa ating utak. Baliktad. Puso, utak. Praise God. Hallelujah. So, we have to read the Bible. Intentional dapat, mga kapatid. So, yun nga po yung kanina, di ba? Kung hindi nyo pa po ginagawa, I challenge you again, I urge you to start doing it. Pwede nyo mag-start. Kahit 1 verse lang per day. Umpisahan mo lang. And then, eventually, gawin mo 5 verses, 10 verses, 1 chapter, 1 book. Eventually, mga kapatid, hindi mo marirealize. Or marirealize mo, nabasa mo na pala yung buong Bible. Praise God. Pero, hindi doon na natapos. Baka naman, uy, natapos ko na yung Bible. Okay na ako. Hindi po. Kasi, sa Bible po, nangungusap sa atin ang ating Panginoon. Every time we read a verse, lalo kung meron kayong mga memory verse or life verses na tinatawag, kahit paulit-ulit mo yung binabasa, kahit memorize mo na, sa iba't ibang pagkakataon, iba-iba yung meaning niya, iba-iba yung impact niya. Praise God. Kasi nga po, yun, ibig sabihin, kapag nafe-feel mo na yun, nangungusap na sa'yo ang Panginoon. Praise God. Sabi sa Joshua, keep this book of law always on your lips. Meditate on it day and night. Pagbulay-bulayan natin, araw at gabi, so that you may be careful to do everything written in it. Kasi susundan natin kung ano yung nakalagay. Sabi ko, guide po or reference yung Bible. At anong pangako ng Panginoon? Then you will be prosperous and successful. Amen. Hindi ko alam kung ano pang klaseng word ang hinahanap nyo. Prosperous and successful. Pero take note, mga kapatid, when I say prosperous, or when God says prosperous and successful, hindi lang po yan material na bagay. Sa totoo lang, sabi nga po ni Pastor nung youth conference, no, sabi niya,
sa totoo lang, ang material na mga bagay, yan yung pinakamababang blessing ni God. Yan yung pinaka-cheap na blessing. Sorry for the word. Or pinaka-basic. No? Kasi mas marami pa pong ibang blessings na mas mahalaga na binibigay sa atin ng ating Panginoon. Minsan lang kasi nakakalimutan natin dahil parang common na. Parang hindi na natin napapansin. That's why every day, sabi nga, we have to be intentional. When you are in doubt, have a grateful attitude. Kasi po yung doubt at saka gratefulness, they cannot occupy the same space. Kapag po nag-start ka ng mag-doubt, kapag nag-aalinlangan ka na, try nyo lang. I challenge you, try nyo. Tapos balikan nyo kung hindi effective. Try nyo lang. Pag nagda-doubt ka, isa-isahin mo yung mga bagay na kailangan mo pagpasalamat. Sabi ko nga, una pa lang, yung gumising ka sa umaga, yung opening natin, mas mahalaga pa pala yun kaysa $100 million. So yun pa lang, gumising ka pa lang. Thank you, Lord. Okay? Gumising ka, katabi mo pag-gising mo. Ganyan yung mukhang makikita mo. Nandyan yung asawa mo. Praise the Lord. Kung mga sa mga may asawa ka. Thank you, Lord. Meron po akong asawang mapagmahal. Makita mo yung mga anak mo. Diba? Thank you, Lord. Meron po akong mga anak na mababait. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. Meron po akong pastor na anointed. Hallelujah. At meron siyang pamilya na parang pamilya na rin namin. Thank you, Lord. Meron po akong community dito sa church ng UPC Santo Rosario, Mexico na aking kasama. Bawat linggo, bawat Wednesday, bawat Sabado, bawat pagkakataon na mag-fellowship sa bawat isa. Praise God. Hallelujah. Sabi rin sa Psalms, Thy word is a lamp unto my feet and light unto my path. Kapag po binabasa natin ang salita ng Panginoon, hindi po tayo mapapariwara dahil meron tayong lampara na mag-guide sa atin kapag tayo ay nasa kadiliman. Praise God. At ang sabi rin sa Matthew chapter 4 verse 4, kaya nasabi ko, hindi lang po yung physical na pagkain ang dapat natin kinakain. Bagkus ang salita ng Diyos. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Praise the Lord. Hallelujah. Meditate on the Word of God day and night. And finally, mga kapatid, malapit na po ako matapos. Praise God. Sabi dito, eto, yung sinabi ko kanina, fellowship is very important. Fellowship in the church. Sabi nga kanina, di ba, ang salvation is individual. Ang relationship natin sa Panginoon ay individual. Pero, mga kapatid, it is also very important na meron tayong mga ganitong pagkakataon na mag-fellowship sa bawat isa. Dahil po tayo magkakapatid sa pananampalataya, tayo po yung pwedeng magpalakasan sa bawat isa. At biblical po yan, sinasabi ko sa inyo. Okay? Nag-umpisa po yan nung Pentecost. Sa totoo lang. Gusto. And tayo, we are United Pentecostal Church. So that's why fellowship is a part of our DNA. Praise God. Sabi sa Acts chapter 2 verse 42, ito yung after na bumaba na yung Holy Spirit sa mga disciples ni Jesus Christ. Sabi niya, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship and in breaking of the bread and in prayers. Ibig sabihin, pinag-celebrate po nila yung tinuro sa Kanya ni Jesus Christ at tinutuloy-tuloy nila yun. At doon po tayo patuloy din na lumalago at lumalaki sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Praise God. Ang sabi sa Colossians chapter 3 verse 16, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and in hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Kaya nga po yun. Praise God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya nga po sa mga bago, kung meron pa po mga bago dito na medyo na overwhelmed or na-culture shock kapag nagpupuri, no, kapag praise and worship. Bakit sumasayo itong mga to? Bakit nagsisigawan? Nabubuang na yata itong mga to. Praise God. Hindi po mga kapatid. Kasi po, utos mismo yan ng ating Panginoon. Sinabi niya, hindi po may pagkakalala.
Sa Bible mismo, makikita natin yan. It's a command to us that to sing songs of praises to Him. Sabi nga, kapag hindi tayo nagpuri sa Panginoon, yung mga bato ang magpupuri sa ating Panginoon. Hindi tayo bato. Sabi nga, di ba? So, nakakatawa pa, ang daming connection. Hindi po kami nag-usap ni Brother Resty sa mga text, ha? Pero yung connection po ng mga messages, nakakatuwa. Kaya kanina pa lang nung nag-share si Brother Resty, tuwang-tuwa ako. Kasi, kumbaga nag-pave way na yung ating ituturo ngayon sa araw na to. Praise the Lord. Salamat. Napakagaling talaga. When God moves, amazingly, God moves in amazing ways. Praise God. Praise God. So sabi nga, hindi tayo bato. Magpuri tayo sa ating Panginoon. Praise God. And finally, sabi sa Ecclesiastes chapter 4, verse 9 to 10, when two are better than one because they have a good reward for their labor. Mas madali po kasi yung mga pasanin, mga kapatid, kapag meron tayong katuwang. Kapag hindi naman kahit literal na tulong, pero yung may sharean ka lang, may makinig lang sa'yo. Dito sa community natin ito, wala pong paghusga, wala pong pag-judge. Open po tayo sa bawat isa. So magtulungan po tayo, hindi man sa physical or financial na mga bagay, pero yung kung magpalakasan lang tayo, maybe we can share our experiences, baka tayo na-experience natin bagay na kasalukuyang pinagdadaanan ng ating kapatid. May share po natin yun sa kanya at malalaman natin, ma-inspire man natin siya sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. Na ma-overcome niya rin yun. Bakit? Kasi napagdaanan na natin and ultimately, God, Jesus Christ Himself, overcame all of this, mga kapatid. Praise God. At ang sabi dito, for if they fall, one will lift his companion. Kapag may na bumababa po, pag merong nahihirapan, tayo po ang maghihila at magpapalakas sa ating mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. So, mga kapatid, bago po ako magtapos, just reminder, okay? Ito po, we need to seek God first. Unahin po natin ang Panginoon. Hallelujah. Siya po ang una, mga kapatid. I guarantee you, wala pong ibang bagay na iyong ipag-pray na hindi pagkakalob ng Panginoon. Praise God. Ang pangalawa po, worry less. Actually, don't worry na pala. Huwag na tayong mag-worry. Ang gawin natin, let's start trusting God and having faith in God. Pray continually. Sabi ko sa isang version, pray unceasingly. Walang katapusan na pagdarasal, mga kapatid. And I guarantee you, God hears our prayers. Praise the Lord. Another reminder na lang din. Baka naman kasi minsan masyado tayo na-excite. Diba? Kahit po na pag nagpe-pray po tayo, we have to understand that God has its own timing. Okay? Yung pong timeline natin, hindi katulad ng timeline ni God. Tayo, we measure time by the hour. Tama ba? May relo tayo. May kalendaryo tayo. But God's measure of time is eternity. Sabi nga sa Bible, ang isang araw sa Panginoon, ang isang araw sa atin, 1,000 araw sa Panginoon. Tama ba? Baliktad. Ang 1,000 araw sa atin, isang araw lang sa Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. So meaning lang, ang sinasabi lang dito yung timing po. No? Baka kasi may pinagpipray tayo, tapos wala pa. At naiinit na tayo. So we have to trust God's timing. Praise the Lord. Ang timing ni God, impeccable. Yes. Hindi siya early. Hindi siya on time. Hindi siya late. It's always on time. Praise the Lord. It's an impeccable timing. Malalaman mo na lang yun kapag nandyan na talaga. At yun na. Sabi mo, Lord, this is you. Ikaw ito, Panginoon. So habang wala pa, trust God. Kapag wala pa yung pinagpipray mo, ibig sabihin, hindi pa tapos si God sa iyo. Praise the Lord. Ang sabi dito, God's timing is always perfect. May malalaman tayo dito, okay? Last reminder, mga kapatid, bago ko mag-close.
ang daming kwento rin natin na makikita sa Bible about the timing of God. Number one, si Abraham. Noong una pangalan niya, Abram. Kasi wala siyang anak. Yung asawa niya, si Sarai, Baog. Pero pinangakuan siya ni God. Sabi niya, hindi, magiging father of all nations ka. Yung mga descendants mo, hindi mabibilang. Mas marami pa sa mga bituin, mas marami pa sa mga buhangin. Pero ilang taon na siya, wala pa siyang anak. Praise the Lord. So, buti na lang hindi nainip si Abraham. Kasi nung dumating na yung time na pinagkaloob sa kanila ng Panginoon, si Isaac, doon nagsimula ang tuloy-tuloy na blessing ni God. Siguro kung napaaga yun, sabi nga, hilaw. So kapag may pinag-pray tayo at naiinit na tayo, gusto natin mapaaga, wag. Kasi baka hilaw pa, hindi pa luto. We have to trust God's timing. Praise the Lord. Pangalawang kwento, si Joseph. Joseph the dreamer, sa Old Testament, yung descendant din ni Abraham. Diba, bata pa lang siya, nananaginip na siya. Parang ang message sa kanya ni God, magiging leader siya. Sabi nga, di ba, yung mga ano ba yun, yung mga trigo na ilan ng mga kapatid niya, nag-bow dun sa trigo niya. Sabihin, yung mga kapatid niya, maaan niya. As a matter of fact, pati yung tatay niya, kasi yung son at saka yung between, tsaka yung moon, nag-bow din sa kanya. Sabi nga, kaya nagalit yung mga kapatid niya, di ba? Muntik pa siyang patayin. Di ba? Pero buti na lang, sa praise God, binenta na lang siya at napunta siya sa Egypt. At dun pala yung blessing ni God kay Joseph. Praise the Lord. So yung timing ni God, so habang na-experience natin yung paghihirap, let's trust God. Timing, ang timing ni God, impeccable. Hindi pa hinog, hindi pa luto. Let's trust God. Once we are ready, ibibigay ng Panginoon ang blessing na hinihingi natin. Praise God. And ultimately, I want you to ponder on this message, mga kapatid. Sa totoo lang, sa salvation, God could have just saved us instantly. Would you agree? He is God after all. Diba kung gusto niyang i-save tayong lahat, okay. Save na kayong lahat. Praise God. Pero anong ginawa ni God? Pinadala niya si Jesus Christ. Take note. Baby, ipinanganak muna si Jesus Christ. Baby muna siya at lumaki. At when He was ready, at 33 years old, when He was crucified and died and risen to heaven and saved us from all our sins, yun ang fulfillment ng pangako ng Panginoon kay Jesus Christ. So same for us, mga kapatid, baka pinapanganak pa lang tayo sa pananampalataya. Huwag tayong mainip dahil ang salvation natin malayo pa. Nasa timing ni God. Let us trust God's timing. And God's timing is an impeccable timing, mga kapatid. Praise God. And instead of worrying, this is my final message to you, mga kapatid. Don't be a warrior. Be a warrior of God. Praise the Lord, mga kapatid. Salamat. Praise God. Praise the Lord. Let's worship the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. God bless you, Brother Dean. Sabi natin sa kanya, God bless you, Brother Dean. Praise God. Not being a warrior, but a worshiper. Yung mga taong hindi makapaghintay ay napapahamak. Amen. Na minsan hindi tinatiming ang panahon ng Diyos, biglang tatawid, hindi maghihintay, nasasagasaan. Praise the Lord. Ang Diyos ay nangungusap sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Praise God. Na ang tao ngayon nakafocus lamang sa mga bagay kasi affected yung ating dahil ngayon nabubuhay tayo sa instant. Gusto mo kumain, may mga instant na pagkain. Parang wala na bang proseso. Noon, pag gusto mong kumain ng gata, aakyat ka talaga sa niyog. No? Talagang magkatangos-pangos, di ba? Sa Bisaya, yung magkaroon ka ng mga
itasgas, taga-akyatin mo, kakayurin mo, tapos pipigain mo, tapos mga kapatid, mahaba ang proseso. Pero ngayon, pag gusto magata, punta ka sa tindahan. May gatahan. Praise God. May instant mommy. Yan, kompleto. Gusto mag-asawa, may instant daddy. Yan mga kapatid. Kaya mga kapatid, ang mga tao ngayon, yung patience nila ay masyado ng shorten, mga kapatid. Masyadong nag-alala. Pinagaan ang trabaho. Minsan may mga mayaman ngayon, hindi na mag-slice. Yung mga sibuyas, hindi na kailangan. Kompleto lang. Kaya yun ang iniisip ng tao, pinapalaki ang pag-alala ng tao. Tawag ito God. Kaya wala na, shortcut na ang proseso. Pero sa mga anak ng Diyos, glory to God, we learn how to wait. Panginoon, maghihintay ako. 1 taon na, Lord, purihin ka, maghihintay pa rin ako. 2 taon na, magtitiwala pa rin ako. 3 taon, 4 na taon, 5 taon, manatili akong pupunta sa church, Panginoon. Itaas ko ang kamay ko, magsasamba ako, Panginoon. Hindi ako maiinip, hindi ako magagalit, hindi ako mayayamot. But still, I'm lifting my hands towards you and worshiping you, Lord, because you know our future. You hold our future, Lord. Patawarin mo kami na minsan puno ng pag-alala ang aming puso. Hindi na kami natutong manalangin, magtiis at magbasa na yung salita. Dahil minsan nagtitiwala kami sa pera namin, nagtitiwala kami sa trabaho namin, nagtitiwala kami sa connection namin. Lord, forgive us, God. Nawa, ipagkatiwala namin sa iyong lahat. Dahil pag ikaw ang aming guide, Panginoon, hindi po kami mag-alala. Pwede bang itaas ang iyong kamay? Pwede bang ipikit ang iyong mga mata, mga kapatid? Pwede bang buksan ang iyong puso sa tanghaling ito? Kung ano man ang mga pagkukulang nating nagawa, pwede ba tayong humingi ng tawad sa Diyos? At minsan, affected na ang ating worship dahil sa pag-worry natin. Minsan, hindi na tayo makausap ng ating pamilya dahil sa mga pag-alala. Minsan, hindi na tayo naging matinong tao dahil sa pag-alala. Ang sabi ng Bible, cast thy burden unto Jesus. Hallelujah, glory to God. Casting all your care upon Him, for He careth for you. Lahat ng balisa natin ay itapon natin, ipasa natin sa Diyos. At magmamalasakit ang Diyos sa atin. Habang nakataas ang iyong mga kamay, arabang sambahin, sabihin mo sa oras na ito, Lord, I believe, I trust in you. Sambahin mo at sabihin mo, Lord Jesus, I worship you. Habang binabanggit mo ang salitang, hallelujah, thank you, Jesus. Huwag kang mahiyang, mga kapatid, isigaw mo yan ng malakas. Habang sinasamba mo ang Panginoon, may mararamdaman kang pagkilos sa iyong puso. May mararamdaman kang presensya ng Diyos. At kikilos at gagamitin ang iyong bibig. At mararanasan mo ang kanyang presensya. Pwede bang simulan sabihin, hallelujah? Sige, hallelujah, Jesus. Hallelujah. Sige, mga kapatid, isigaw mo ang pagsamba sa Panginoon. Let your always be God. Hallelujah. Sige, mga kapatid. Hallelujah. Kung naramdaman mo ikay luluhod, kung naramdaman mo ikay tumayo, gawin mo at sambahin mo. Hallelujah. Hallelujah. Sige, mga kapatid, ang presensya ng Diyos ay kumilos. Sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ng Diyos, tatanggapin mo ang kanyang kapangyarihan, tatanggapin mo ang kanyang banal na Espiritu. Say it, hallelujah! Sige, sabihin mo, hallelujah! Gagaling ang sakit mo, gagaling ang karamdaman mo sa oras na ito. To worship, here I am to bow down, here I am to say that
ka ng kapangyarihan ng Panginoon. Sige, sabihin mo, hallelujah. Sige, sambahin mo ang Diyos sa oras na ito. In the name of the Lord, thank you, Lord, for your word. Thank you, Lord, for your servant. Thank you, Jesus, for your power. Iriya sakura la la la, miya sakura. Iriya sakura la la la. Oh, miya la la, miya la sakura. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Oh, come on. Hallelujah, Holy Spirit. Hallelujah, we want to feel you. That's our empty heart today. That's our empty life today. Hallelujah, Jesus. Sige mga kapatid, sambahin mo ang Diyos. Huwag mong pigilin yung sarili. Sumigaw ka ng hallelujah. 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 Yasikura mahayasan siya. Hallelujah. Sige mga kapatid. Glory. Glory. Come on, let's pray to God. Hallelujah, let's pray. In the name of the Lord, in the name of the Lord, we pray. I declare healing upon our body. I declare healing upon our family. I declare, Lord God, that your light will shine upon our family. In the name of the Lord, in the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name. Oh, yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful. So come on, oh, here I am. Oh, here I am to worship. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether one. Come on, for the very last time. Here I am to worship the Lord. Here I am to worship. Here I am to bow. Lord Jesus, I declare healing. Hallelujah right now.
Sigaw natin ang malakas ng hallelujah. Sige pa mga kapatid, hallelujah! Come on, say it, hallelujah! Hallelujah, hallelujah! Hallelujah, blessed be the name of the Lord. Hallelujah, hallelujah. Pag nakarating kayo sa langit mga kapatid, dahil kukunin tayo ng Diyos, wala na pong marinig na iba doon kung hindi hallelujah. Hosanna, glory to God, to the Lamb. Hallelujah. Sa Revelation chapter 19, narinig dyan, the beloved, araw at gabi, wala silang sinisigaw. Hallelujah. Hallelujah. Wala na pong magandang damit doon. Wala nang suklian doon. Wala nang 5 kilo ang bigas doon, 10 kilo. Ngayon, 60 na ang kilo ng bigas. Hallelujah. Akala natin bumaba. Talagang kahit sinong mangangako, huwag kang magtiwala sa pangako ng tao. Because the promises, glory to God, sometimes they promise to be broken. But when God pronounces His promise, He never failed. He never failed, mga kapatid. Wala siyang salita na binigo niya. Wala siyang salitang binigo. Kaya kumapit tayo sa Panginoon. Nandito ako, magtutulungan tayo, mga kapatid. Huwag kayong magtiwala sa akin. Hindi ako ang nagpapagaling. Ginagamit ako ng Diyos. Magtutulungan tayo. Pag may prayer ka, pastor, tulungan na. Mag-pray tayo. At ipagkakaloob ng Diyos. Praise the Lord. For 1 week, Sister Tess, yung kanyang virgin coconut oil, i-release ko na po ito sa kanya ngayon. At si Doktora, nagbigay dito ng mga maliliit, pero magaganda from Thailand ba ito? So, pag-pray natin ito ng for 1 week, then ibibigay natin per family, isa. So, kung meron po kayong sakit, pag-pray nyo, tapos i-haplos nyo po itong langis kung saan parting sakit. Huwag kayo magtiwala sa langis, magtiwala kayo sa Diyos. Ang langis, gagamitin lang ng Diyos. So, pag-pray po natin ito for 1 week, mga kapatid, then, dadalhin nyo sa bawat tahanan. Kung lahat, saan bahagi masakit na katawan, samahan nyo ng panalangin, sabi ng James 5:15, the prayer of faith, the sick shall recover. And with the anointing of oil, siya'y gagaling, mga kapatid. Sister Tess, kapangyarihan ng pangalan ng Diyos, otoridad ng salita, dadalhin mo ang langis na ito, anumang sakit na yung maramdaman at pamilya mo, pag ihaplos mo ito, kikilos ang Espiritu ng ating Panginoon. Kung meron pa kayong gustong labis ipano, pwede nyo dalhin. Then, next Monday, Sunday, ay madadala nyo. Birthday pala ni Sophie, August 25. Sophie, yun si Sophie, nagtaas ng kamay. Ayun, sabi natin kay Sophie, happy birthday and God bless you. Happy birthday and God bless you. Okay, may friend nag-birthday pa ngayon. This week, para mabati. Bukas, mga kapatid, meron tayong musiko. Sino ang gustong umaten sa Heroes Hall? Si Jeff,